Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. So, malayo-layo na rin po yung narating natin dito sa ating daily devotion. Wala po tayong absent from day 1, no? Simula na ginawa natin itong daily devotion natin. Salamat sa Panginoon sa kalakasan, sa katalinuhan, karunungan na binibigay niya araw-araw. Hello po kay Ma'am Juvie S. and Cristeta G at sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito sa ating channel. And by the way, before we continue, happy anniversary nga pala sa Loremy His Majesty Church. Pagpalain kayo ng Panginoon at yung church ninyo nawa ay mas lalo pang lumago at mas lalo kayong maging faithful sa ating Panginoon. So tuloy po natin yung ating tema, Kristiyanong Wais. Making wise decisions daily. Magmumula po yung mga devotions natin from the book of Proverbs. Now sabi po rito sa Proverbs chapter 2, verse 6 and 8. For the Lord gives wisdom. Ang Diyos po yung nagbibigay ng karunungan. Ang karunungan wala sa sarili natin yan. Hindi magmumula sa atin yan. Galing yan sa Diyos. From His mouth come knowledge and understanding. He stores up sound wisdom for the upright. He is a shield to those who walk in integrity, guarding the paths of justice, and watching over the way of His saints. Sa Tagalog po, sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan. Sa kanyang bibig nagmumula ang kaalaman at kaunawaan. Pinaglalaanan niya ang matuwid ng magaling na karunungan. Siya'y kalasag sa mga lumalakad na may katapatan. Upang mabantayan niya ang mga landas ng katarungan at maingatan ang daan ng kanyang mga banal. So yung una po nating katuruan ngayong umaga, God's Word is the fountain of wisdom. Pag sinabi po nating fountain, ibig sabihin po niyan yung bukal yung talagang hindi nauubos. Kamakailan lang naghukay kami dito, malapit dito sa amin. Meron balon na hinuhukay dyan. Maliit lang na balon, parang ganito lang, no? Ganito lang kabilog. Tapos makikita mo lang tubig sa ilalim. Kahit anong pagpa-pump out mo ng tubig, talagang may motor na ginagamit, inuubos mo yung laman doon sa loob. Hindi maubos-ubos. Now, yung salita po ng Diyos, ito po ay bukal ng karunungan ng Diyos. Fountain of wisdom. Gusto mo ba ng karunungan? Gusto mo bang maging matalino bilang mga Kristiyano? Kailangan mo salita ng Diyos. Kailangan natin salita ng Diyos. Kaya nga sabi ni Apostol Santiago, kung meron man sa inyo kulang sa karunungan, humingi sa Diyos. Ang Diyos generous, bibigyan ka ng karunungan. Sabi dito, for the Lord gives wisdom. Ang Diyos po natin ang nagbibigay ng karunungan. Dito po sa tema natin, making wise decisions daily. Ang decision po, hindi natin may iwasan yan. Kung meron mang isang bagay na hindi mo kayang iwasan, decision yun. The moment you refuse to decide, you already make that decision. You already made that decision. Pag sinabi mo sa sarili mo, hindi nga ako magdidesisyon, that's already a decision. No? Hindi mo siya maiwasan Walang taong kayang umiwas sa desisyon. Araw-araw natin ginagawa yan. Ang tanong, yung decision ba natin wise o stupid? Are we making stupid decisions or are we making wise decisions? Now, para po hindi mapariwara ang buhay natin, hindi maling landas ang ating patunguhan, kailangan po natin wisdom ng Diyos. At yung salita ng Diyos, ito po yung fountain of wisdom. Bukal ng karunungan. Kahit isang talata nga lang po rito, John 3:16 lang, alam na natin talata. Kahit anong hukay natin sa lahat, hindi mauubos. Yung lalim, yung meat, yung laman ng salita ng Diyos. God's Word is the fountain of life. Now, yung Diyos po, hindi nagsasalita sa atin directly sa tenga natin, naririnig natin. No? Sabi kasi rito, sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, sa kanyang bibig nagmumula ang kaalaman at kaunawaan. Sa bibig ng Diyos nagmumula ang kaunawaan, ang kaalaman. Pero again, hindi siya nagsasalita sa atin audibly. Yung bibig dito ng Diyos, eto na salita ng Diyos, isinulat na para sa iyo para mas mapadali sa atin. No? Nakasulat na dito, kailangan na lang nating unawain, basahin at unawain.
Pangalawa po, God is a shield to those who walk with integrity. Kung ikaw nakikita mo yung karunungan ng Diyos, binabasa mo, nauunawaan mo, ina-apply mo sa buhay mo, namumuhay ka ng may katapatan, namumuhay ka ng merong integridad, namumuhay ka ng ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos, ayon sa karunungan ng Diyos. Sabi dito, God will be a shield to you. Sabi po dito sa second part ng verse 7, siya'y kalasag sa mga lumalakad na may katapatan. He is a shield to those who walk in integrity. Namumuhay, binabasa mo yung karunungan ng Diyos, ina-apply mo sa buhay mo, Diyos mismo ang magiging kalasag mo. God will protect you. Sinong makakagambala sa iyo? Sinong makakagawa ng masama sa iyo kung ang gwardiya mo, Diyos? God is guarding you. God is your shield. So, napakalaga po nito, no? God is a shield to those who walk with integrity. Pag mayroon kang integridad. Pero pag nawala yung integrity mo, mayroong butas sa'yo, parang barko yan eh. Bangka, no? Hanggat may integridad yan, buo. Pag integrity kasi galing yan sa salitang integer eh. Ibig sabihin, whole, buo. Kapag yung isang bangka, buo yan, lulutang yan. Hindi mo mapapalubog yan. Pero pag binutasan mo yan, nawala na yung integrity. Lulubog na yan. Ganun din sa Diyos, no? Sa ating relasyon sa Diyos. Si David, kahit anong gawin mo kay David, ng pagpapabagsak kay David, ang daming kaaway ni David, hindi siya matalo-talo. Kasi buo siya, may integridad. Yung Diyos yung shield niya. Yung Diyos yung kanyang kalasag. Pero the moment na nabutasan siya, na wala integridad niya, kinuha niya yung may asawa ng may asawa, pinatay niya po yung asawa si Uriah, may butas na siya, yung Diyos hindi na protector sa kanya. Yung Diyos na mismo ang naghatol sa kanya. Yung Diyos na mismo ang nagparusa kay David. Kaya ang Diyos, He is a shield to you. Huwag mo lang susuwagin yung Diyos. Kasi ang Diyos mismo ang magpaparusa sa'yo pag sinuwag mo siya. So, God is a shield to those who walk with integrity. Pangatlo po, God watches the steps of His saints. Upang mabantayan niya ang mga landas ng katarungan at maingatan ang daan ng kanyang mga banal. So, yung Diyos po natin, siya po yung nagmamasid, yung watches po rito, hindi lang basta nadapa ka, pinanood ka lang ng Diyos eh. Hindi ganun eh. Yung ginagabayan ka ng Diyos, protektahan ka ng Diyos, iniingatan ka ng Diyos, hinawakan ka ng Diyos sa kanyang mga kamay. Para po tayong mga bata sa Diyos eh. Alam mo yung tatawid ka sa pedestrian lane. Maraming mga sasakyan. Kung yung anak mo nga, hindi mo pinapatawid mag-isa, di ba? Hinahawakan mo yung anak mo. Itinatawid mo. Now, sa Diyos din po, ganun eh. Hindi naman tayo hinahayaan ng Diyos na, tatawid ka. O kaya nadapa ka, pinapanood ka lang ng Diyos eh. Yung watches dito, yung inaaruga ka ng Diyos, iniingatan ka ng Diyos eh. Kaya nga sabi rito, maingatan ang daan ng kanyang mga banal. Mabantayan. Ang ganda nga ng mga term na ginagamit dito eh. Talagang, para kang tumatawid sa pedestrian lane, ang daming bus, ang gulo-gulo, ang daming mga taxi, ang daming mga motor. Pero ikaw, hawak-hawak ka ng Diyos sa iyong mga kamay. Take note of that. Ang Diyos ang humahawak sa iyong mga kamay. Hindi ikaw yung humahawak sa Diyos. Isipin niyo po mabuti. Yung anak mo nakahawak sa iyo. 'Di ba? Walang yun eh, walang lakas yun eh. Ikaw na anak humahawak sa ama. Na mahina ka eh. Pwede kang bumitaw eh. Parang Yung Diyos hindi eh. Siya yung hahawak sa iyo. 'Di ba? Tayo pag mga tatay, mas pag hinawakan natin yung anak natin, mas tayo? At ease, confident tayo kasi tayong humahawak, protektado sila. Ganun po tayo sa Diyos. Kalasag natin siya, siya yung nagproprotekta sa atin, siya yung nag-iingat sa atin, siya yung humahawak sa ating mga kamay. At yung mga steps natin, binabantayan niya. Paano po nangyayari yon? Kapag binabasa po natin yung salita ng Diyos, inuunawa yung karunungan ng Diyos, ina-apply natin sa ating mga buhay, nagkakaroon tayo ng integridad, ang Diyos yung nagiging kalasag natin, He is our shield, at siya po yung nag-iingat sa atin. He is guarding us and watching over the way of His saints. Napakaganda po, no? Kaya po, maganda yung tanong natin ngayong umaga eh. Are you a word lover? Mahal mo ba yung salita ng Diyos?
Or are you a world lover? Kapag ikaw ay world lover, mahal mo yung mundo, you're a fool. Foolish. Pero kung ikaw ay isang Kristiyanong wais, you are a word lover. Mahal mo yung salita ng Diyos. Yung Diyos, pag binasa niyo po yung Proverbs chapter 2, sinasabi nung nagbibigay ng advice, tratuhin mo yung salita ng Diyos na silver, gold, most treasured possession. Yan yung pinakakayamanan mo. Yan yung hanapin mo. Seek wisdom. Unahin mo yung karunungan na nagmumula sa Diyos. Mahalin mo, so to speak, no? Tayo, mahalin natin yung salita ng Diyos. Ito, kasi kung sino yung mahal mo, yun ang hahanapin mo eh. Tama ba? Kung mahal mo yung asawa mo, hanapin mo asawa mo. Kung hindi mo mahal ang asawa mo, hindi mo hanapin. Ba't mo hahanapin yung isang hindi mo mahal? Ganun din po sa salita ng Diyos. Pag mahal mo yung salita ng Diyos, hahanapin mo. Kaya, ito po yung application natin, no? Drink from the fountain of God's wisdom. Ipag-pray natin na itong salita ng Diyos talaga maging tubig sa atin ito na magbibigay sa atin ng satisfaction. Tayo, mauhaw talaga tayo sa salita ng Diyos at salita lang ng Diyos ang mga kapatid ng ating uhaw. And let's drink from the fountain of God's wisdom. Mahalin natin yung salita ng Diyos, hindi yung mundo. Let's be a word lover, not a world lover. Let's be wise by loving the word. And let's not be fooled by loving the world. Drink from the fountain of God's wisdom. Pangalawa po, let's choose integrity and be covered by God's protection. Mas piliin po natin yung daan ng may integridad, buo, ayos sa harapan ng Diyos. At hayaan po natin tayo ay maging covered, no? Under the protection of God. Now, yung Diyos po talaga panig sa atin. Huwag lang natin suwagin ng Diyos at labanan ng Diyos at yung karunungan ng Diyos na ibinibigay niya sa atin ay i-reject natin at gamitin natin yung sarili nating karunungan. Diyan po tayo mapapahamak kasi ang Diyos na rin ang didisiplina sa atin. Mapalad po tayo pag dinisiplina tayo ng Diyos. Ibig sabihin, tinutuwid tayo ng Diyos. Paano na yung iba na hindi dinidisiplina, talagang pinaparusahan ng Diyos? So let's choose integrity and be covered by God's protection. Pag meron po tayong integridad, isinasabuhay natin yung salita ng Diyos, we are being protected by God and He is a shield to us. Pangatlo po, let's trust that God watches over us. Ito po, kapag ina-apply natin yung karunungan, yung wisdom ng Diyos, namumuhay tayo ng Kristiyanong wais, we make decisions that are glorifying to God. Mga desisyon na ginagawa natin sa buhay, nakakalugod sa Diyos, nakapagpasaya sa Diyos. Whatever happens, you need to trust that God is watching your steps. God is watching over you. God is guarding you. God is with you. Kailanman hindi yung Diyos hindi mo kalaban. Hangga't ikaw tapat ka sa Diyos, para kasi David, no? Laging protektado ng Diyos. Yung Diyos yung kalasag ni David until one day na walang integrity niya. Siya mismo ay pinarusahan ng Diyos, no? Nung pinili niya si Bathsheba, kinuha niya si Bathsheba, hindi niya naman asawa, pinatay niya pa yung asawa. May adultery siyang kaso, dinagdagan niya pa ng murder. Sa harapan ng Diyos, David, ano yan? Hindi pa pwede yan. Kailangan may tuwid ka. So, kapag pinili natin integridad, covered tayo ng protection ng Diyos, and we can trust that God is watching over us. Kahit ano pang nangyayari sa buhay natin. So, maging Kristiyanong wais po tayo, maging Kristiyanong wais po tayong lahat. Let's make wise decisions every day. Wise decisions every day. Now, para po sa ating discussion, why would you lose God's protection when you do not choose integrity? Why would you lose God's protection, yung pagiging kalasag ng Diyos sa atin, when we do not choose integrity? Para naman po sa ating panalangin, Father, I pray that you will make me thirsty and hungry for your word. Panalangin natin. Yung salita ng Diyos, ito yung karunungan, kaalaman ng Diyos.
Hilingin natin sa Diyos na maging word lover tayo, hindi world lover. Let's be wise and not be a fool. Panalangin natin, idaing natin sa Panginoon, Lord, make me thirsty and hungry for your word. Change my desire from being a person who loves the world into someone who loves the word. Give me a heart that longs after you. Let me be a person of integrity, that you may be my shield and protector. In Jesus' name. Isama po natin ito sa ating panalangin. At ito pong devotion na ito ay hatid sa atin ni Ma'am Juvie, Juvie F. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Juvie, sa pag-suporta dito sa ating channel. At kung may natutunan po kayo dito sa ating devotion, let us know in the comment section below. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.